Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Manawagan po tayo, mga kababayan, sa gobyerno. Mga OFW yung kagaya ko, magpetisyon tayo. Gumawa tayo ng sulat. Magpetisyon tayo na ibalik si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Kung siya may nagkasala, dapat litisin siya sa ilalim ng saligang batas ng bansang Pilipinas, hindi ng ICC. Diba? At dapat kayo na nasa pamalaan, dapat inisip nyo na tayo wala ng kaugnayan sa ICC. Bakit ang isang nagkasala na Pilipino ay dapat nyo isurrender sa mga banyaga? Okay, nandun na tayo sa argumentin nyo na siya nagkasala sa kanyang pamamaraan nung siya presidente sa pamamagitan ng war on drugs. Kung siya may nagkasala, saan ba dapat siyang litisin? Hindi ba sa bansang Pilipinas? Hindi naman siya nagkasala sa ibang bansa. Sa Pilipinas siya nagkasala sa mga tao, sa ibang tao. Hindi dapat sa Pilipinas siya litisin, hindi sa ibang bansa. Ano bang nangyayari sa inyo? Akala ko ba mayroon tayong soberanya? Nung sinasabi niyong soberanya, palagi doon sa China, yung isinuko nyo ngayon sa ICC, ang soberanya na sinasabi nyo. Kinakain nyo rin ang mga sinasabi nyo eh. Kayo na hindi kontento sa pamamahala ni Pangulong Duterte noong panahon niya kasi mga bulag kayo at ayaw nyo na mabuting gawain ng isang presidente, pilit nyong minamasama. Hindi nyo bang alam na kahit sino sa inyo walang pwedeng ipagmalaki sa mga Duterte? Kahit maging ang inyong nasasakupan hindi maunlad at hindi malinis at hindi maayos kung ikumpara sa Davao City na ang mga Duterte ay mayroong ipagmamalaki sa buhay nila. Mayroon silang legacy sa kanilang panunungkulan bilang isang politiko. Kayo, ano ang ginagawa nyo? Ikaw na Marcos ka, wala kang utang na loob. Wala kayong utang na loob. Puro kayo kadramahan sa buhay, puro kayo mga bangag. Hindi mo ang inisip na ang tatay nyo ay matagal na panahon, ilang presidente nagdaan na hindi na ipilibing ng mga presidente maliban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagmalasakit sa inyo at nag-build up sa inyong pangalan upang kayo makabalik. Ngayon trinidor nyo. Talagang naniniwala na ako ang mga Marcos ay walang utang na loob. Mga kawalang hiyaan nyo talaga. Dahil sa kapangyarihan. Yung mga nasa likod mo, nakikinig ka. Wala kang sariling paninindigan. Wala kang sariling disposisyon. Wala. Wala kang ganun. Tama ang sinabi ni Pangulong Duterte. Hindi ka maayos na Pangulo. Diba? Dati hindi ako naniniwala, ngayon naniwala na ako. Sana ibalik niyo si Pangulong Duterte. Magpetisyon tayo, gumawa tayo ng isang sulat at ipadala natin sa ICC na nagre-request tayo, nag-aapila tayo na kailangan maibalik si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. Doon siya dapat litisin, hindi sa inyo. At nananawagan ako sa taong bayan, sa darating na halalan, wala kayong iboboto sa panig ng administrasyon. Maging ang kumandidato ngayon, lahat sila mga datihan ng kumandidato, walang nangyari sa bansa natin. Dapat landslide tayo, PDP, kailangan ilagay natin ang sulid na nagmamalasakit sa bayan para wag na maulit ang ganitong klaseng pangyayari. At sa darating na 2028, sulit pa rin tayo, sulit Duterte kay Inday BP Sara. Huwag nating kalimutan yon. Huwag na tayo madala sa mga akap-akap, AX na yan. Huwag. Iboto natin ang nararapat sa bansa natin para ang bansa natin umunlad at hindi magkaya ngayon.
kawawa ang mga darating na mga henerasyon. Kawawa yung mga anak natin sa darating na wala silang makikita nila ang bayan natin ay lugmok sa kahirapan. At ang mahihirap ay lugmok din sa kahirapan. At sila lang ang nagpapasasa ng yaman, ng kaban ng yaman, ng bayan. Okay? Sana, kung hindi man tayo magtagumpay ngayon, sana sa eleksyon magtagumpay tayo. Si Pangulong Duterte nagsakripisyo para sa atin. Kaya yan ang itatak natin sa ating isipan, iboto natin ang nararapat, ang PDP laban street, both street, PDP laban, para maging strong doon sa Senado. At sa sunod na eleksyon, boto rin natin PDP laban kasama ang presidente na si VP Sara para mawala na sila sa landas ng politiko. Okay? Maraming salamat sa inyo. Sana suportahan nyo rin ako sa vlog kong ito. Suportahan nyo TikTok ko, ang reel ko, at mayroon din ako sa YouTube channel. Please support and we will continue to fight this weak government na si Ferdinand Marcos. Okay? Salamat sa inyo at magandang gabi o hapon sa inyong lahat.